Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, meron daw parisan si Sir na Lutino Cock at ang kapares Green Pale. Ang tanong sa atin ni Sir, ano daw ba ang magiging ID ng mga inakay? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung ano ba ang magiging ID ng parisan na Lutino Cock at ang kapares Green Pale. Mga kaibon, ito pong parisan na to, parehong kulay pula ang mata. Pero po mga kaibon, hindi po ito maglalabas ng kulay pula ang mata sa mga magiging inakay. Pwera na lang po mga kaibon kung ang Lutino naka-split sa pale follow, pwede po yan maglabas ng visual pale follow. At kung yung pale follow naman mga kaibon naka-split sa ino, pwede po yan maglabas ng visual Lutino. Pero kung hindi po naka-split sa mga sa ganyang dugo, yung dalawa, ang tanging karga lang talaga ay Lutino, yung isa naman pale follow, hindi po yan maglalabas ng visual na kulay pula ang mata. Ang tanging ID po ng magiging inakay ng ganitong klase ng parisan ay split ino, split pale follow. So yan lang po ang magiging ID ng inakay ng ganitong klase ng parisan mga kaibon. So yan po, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan ni Sir sa atin. Pangalawang katanungan mga kaibon, halos pareho lang din. Ang parisan daw ni Sir, green Opa Pale na cock at ang kapares Yellow Bulls split ino na hen. Wala po itong halos pinagkaiba doon sa unang katanungan sa atin. Ang kagandahan lang dito dahil dito gumamit si Sir ng Opa Pale na cock. Kung wala rin pong karga na ino yung pale follow, hindi po ito maglalabas ng visual red eye. At yung ino naman, kung wala ring kargang pale follow, hindi rin po ito maglalabas ng visual red eye. Ang tanging ID lamang po ng magiging inakay ng ganitong klase ng parisan ay 6-link opaline na hen, split pale follow, possible split ino. Maglalabas din po ito ng split opa na cock, split pale follow, possible split ino. So yan lang po ang pwedeng ilabas ng ganitong klase ng parisan. Yan po yung ID mga kaibon. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin ni Sir. Pangatlong katanungan mga kaibon, meron daw si Sir proven pair. Pangtatlong clutch na daw, 13 days na, hindi pa din nag-itlog. Nag-mate naman daw 2 minutes na obserbahan niya. Posible daw na hindi nabuo yung itlog. Kinakailangan daw ba na ipahinga yung breeder? Mga kaibon, bibigyan ko po kayo ng konting idea. Ito pong idea na to ay napaka-importante. Lalo na doon sa mga kaibon natin na nagbe-breed ng tuloy-tuloy. Bibigyan ko po kayo ng napakahalagang senyales kung kailan ba natin dapat ihinto or ipahinga yung breeder natin. Alam nyo mga kaibon, kapag nagbe-breed dapat tayo, lalo na doon sa tuloy-tuloy na pagbe-breed, dapat inoobserbahan natin ng maigi yung mga breeder natin. For example, inobserbahan mo first clutch, okay naman, maliliit pa yung mga inakay, meron na uling itlog yung breeder mo. So napakagandang senyalis po niyan na talagang healthy at nasa kondisyon ang breeder mo. Halimbawa, yung pang second class nang yon, maliliit pa, meron na naman itlog yung breeder mo. So napakagandang senyalis po niyan. Tapos yung pang third clutch nang yon, maliliit pa, meron na naman itlog pang fourth clutch. Tapos mga kaibon, yung pang apat na clutch nang yon, bumaba na po pero hindi pa nagkaroon sila ng itlog. Yan na po ang senyales na yung breeder natin dapat na nating ipahinga. Dahil po medyo pagod na yan at wala na po sa kondisyon ang katawan. Dahil kung nasa kondisyon naman yung katawan nila at hindi pa yan masyadong mga pagod, siguro
Maliit pa yung mga inakay, meron na uli silang itlog. Pero sa 4 na clutch, bumaba na yung mga inakay, hindi pa rin sila nagkaroon ng itlog. Kaya po, sinyalis na po yan na dapat na nang ipahinga yung breeder. Kapag nagpahinga po kayo ng breeder, ilagay nyo po sa flight cage. Bigyan nyo po ng pagkain na mataas ang protein kagaya ng sunflower seeds or canary, oat growth, or kaya naman lagyan nyo ng merong mataas na protein na pellet sabay gulay. Pero ang pinakang the best way pag magpapahinga kayo ng breeder, kapag ilalagay nyo doon sa flight cage, mas maganda, purgahin nyo na muna. Doon pa lang sa breeding cage, purgahin nyo na po. Para pag nilipat nyo sa flight cage, talagang wala ng toxic or bulate sa katawan. Ang gagawin na lang nila magpataba, magpakondisyon ng katawan para sa mga susunod na breeding. Pag nahipo po ninyo yung katawan ng pinahingan ninyong breeder na medyo okay pa naman, kahit po mga 2 weeks pwede na uling i-breed yan. Or kaya naman mga 3 weeks. Pero kung ang breeder po ninyo payat, paabutin po ninyo ng a month. Kapag a month, malapit na mag-1 buwan, hulihin po ninyo and then sipatin, kapain uli yung breeder. Kapag maganda na uli yung hubog ng katawan, na numbalik na uli yung sigla, pwede na i-breed uli. Pero kung hindi pa maganda uli yung katawan, mas maganda, hayaan na muna sa flight ipahinga. So ganyan lang po ang pag-obserba sa mga breeder na dapat na ba nating ipahinga. Kasi kung halimbawa kagaya dito kay sir na yung breeder niya nagmate, siguro ko hindi naging successful yung mating dahil hindi naman nangitlog. Pero kung nasa kondisyon pa yung katawan niyan, lalong-lalo na yung hen, kahit na hindi successful yun sa 2 minutes na pagpatungan ng dalawa, mangingitlog po yun kaso infertile. Pero hindi po ata talaga nabuo dahil walang initlog. Siguro ko wala na sa kondisyon yung katawan, kaya mas maganda ipahinga mo muna yan sir, i-condition mo yung katawan bago po i-breed uli para sa susunod na breeding talagang nasa kondisyon na po sila. So yan po, hanggang dito muna yung video natin. Salamat doon sa mga kaibon natin na nagtanong. Sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.